Huwag tayo magpapaalipin sa mga magnanakaw. Ano? Bend the law, change the law. In hotel, no one is above the law. Pero siguro kung natapos ni PRRD mga 10 taon, nahanay tayo sa first class citizen. Oh. Bakit ko mo? Yung mga Arabo na yan, Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, at iba pang mga sa Middle East, no, kagaya ng Israel, Jordan, hindi nila na nilatagan ng red carpet. Pag hindi sila saludo sa isang world leader. Sir, ako na. Bilang isang dating OFW, sir, anong magiging komento mo dun sa lumabas na balita kay Gretchen Ho na nakaranas ng diskriminasyon sa ibang bansa? Ay, gano'n na nga yan. Yung pera na na hindi pinalitan. Oo, kasi nga, dahil sa corruption daw. Dahil sa corruption, wala nang tiwala ang mga world leader sa Pilipinas. Mababa ng dignidad ng Pilipino, nasa third world country ulit tayo. Nung mulang umupo si BBM dahil sa corruption. Alam nyo ba, yung mga world leader na yan, nakatutok lahat sa Pilipinas yan. Kasi mataas ang quality ng Pilipino sa ibang bansa during the time of PRRD. Biron man, takin mo, nilagpasan ni PRRD, si Jinping, si Trump, at saka si Putin. 91.91% ang survey ng world sa buong mundo na mas tiwala sila kay PRRD. First time nangyari yun? First time in the world history yan na yung mga world leader na yan nilagpasan ni PRRD yan. At ito pa, ang mga employer, angat ang Pilipino sa ibang mga lahi. Kagaya ng India, dahil ang kompetensya natin mga Indiano. Pero talagang mahal na mga employer ang mga Pilipino. Kasi ang Pilipino, sa buong mundo, multitasking, hindi lang isang kategory ang kayang dalhin ng Pilipino. Kagaya ko, bilang Filipino OFW, naging senior document controller ako. Alam ng boss ko na project manager na British na kaya kong gawin. Kaya kong magawa ng secretary work. Kaya kong gawin yung storekeeper. Kaya kong gawin yung payroll. At yung mga timesheet talagang tinatambak sa akin. Tapos yung mga communication, documentation sa akin binabagsak ng head office. Ngayon ano masasabi mo? Tumaas na daw yung ratings ni BBM. Hindi totoo yan. Dinodoktor ng kanyang PR. Walang katotohanan yan. Kahit magkalisorbe ka sa kalye, naranasan ko yan. Na walang katotohanan yung pagtaas ni BBM. Nagkaroon nga ng negative 1.7 trillion. Matataas pa kaya? Anong fake news? Hindi lalabas sa yan, sa world market yan. Oh. Nasa internet yan. Paano mo maging fake news yan? Ibig sabihin, ano lang yun? Ang naniniwala dyan, mga inotel. Pero naglabas sila ng official pahayag. Ay, hindi yun ba susunod? Kailangan yung nasa world market ang makukuha dyan. Pahayag lang nila yan. Pero dinodoktor nila. So, kumbaga, di ba nag-hire ang Malacanang ng 600,000 na mga troll at dog para mapaganda ang imahe nila. Inamin nga ni Lisa Aranita sa Facebook. Yung sabi din ni Kong Marcolita. Oo, binayaran nila yan. Ay, saan sila makukuha ng pambayad kung hindi sila mangurap? Kita mo, yan sa Binondo may kaibigan ako dyan, isang Chinese, si Ma'am Lechen. 29 na Chinese investors nagsilayasan sa Pilipinas. Bakit daw? Dahil kinukuliktahan sila ng plate number 1 at nakabarong monthly putong. Ayaw Pero may resibo yun? Wala. Kaya kinumpronta niya ng nanay ni Ma'am Lechen, si Doktora Amparutan. Bakit kayo nangungulikta na walang resibo? For development of City of Manila, dapat sila ko na ang may karapatan. Kasi siya ang mayor. Bakit ang Malacanang ang mangungulikta? Sir, sabi ng mga Marcos vlogger, puro batikos yung mga DDS. Sila mga vlogger Sabi pa nila, mas umangat na daw yung ekonomiya ng Pilipinas kumpara ngayon. Saan? Mga hayop kayo, mga bangag vlogger. Ha? Mag-survey tayo. Kung gusto nyo. Lalabanan ko kayo ng survey actual. Kung umangat ba ang ekonomiya ng Pilipinas, bagsak na bagsak, lugmok sa kahirapan.
Kita mo, mahal lahat ang bilihin ngayon. Dati yung kapatid ko, hindi nagre-reklamo yan. Ngayon, nagre-reklamo na. Sobrang mahal ng bilihin ngayon. Ang sabi nila, mas mataas pa daw ekonomiya ni Bongbong Marcos ngayon kaysa kay Paano hakam magtaas ang ekonomiya ng isang bangag na presidente? Oh, tama, di ba? Oh, binenta yung ilang tinulada na gold. 25 ba? 25 tons. Sir. Paano maging tumaas ang ekonomiya? Puntahan natin, gusto nyo, sabi mo, sama-sama tayo i-verify sa Malacanang. Ay sa Central Bank ko talaga tumaas. Kasi dyan ang sukatan ng ekonomiya natin. Okay, punta natin ng korupsyon. Sabi Ay. nila, nagsimula daw ang korupsyon sa blood control kay PRRD. Sabi ni BBM. Huwag nilang idamay ang walang kinalaman. Sila nga ang kumanta dyan para mai-cover up yung kanyang kapalpakan sa administrasyon niya. Ang administrasyon ni PBBM, the worst government ever and ever after. So, markado na talaga kahit anong gawin nila, no? Oo. Wala. Kahit magkuhan pa yan, magkukunyari pa Sir. lahat. Sir, sabi ng mga Marcos vlogger, dapat daw natin pasalamatan si Bongbong Marcos kasi siya daw ang nag-expose ng mga ghost project. Paano mo pasalamatan? Ay sindikato nga, siyang sindikato. Paano mo pasalamatan ang isang ina-expose na artificial para ma-cover up siya, papagtakpan? Eh bakit na pinalabas si Romualdez sa Pilipinas at sa Mexico? Bakit ayaw nila pabalikin sa Pilipinas para matumbok ang tunay na salarin ng sindikato? Ito si Sir, nakaabang ito sa ano eh. Sa tingin mo, anong dahilan bakit tinanggal nila si Marcoleta bilang Senate Blue Ribbon Committee? Para mapagtakpan nga yung kabalbala nila. O, tinanggal si Marcolita. Ngayon, sinuspindi na. Oh, Ngayon, si Erwin Tulfo na, ano opinion mo? ano? Benda. Bend the law, change the law. Inotel. No one is above the law. Pero Sir, Kahit ba presidente, wala Sir? pa ba natin yung Tulfo? Oh, bakit? It's impeach siya. Alam nyo yung power ng presidente, by the people, for the people. Sir, bakit wala pa ba natin ng Tulfo? Hindi Si na. Tulfo, tinigil niya yung PCSO. Hindi na. Inotel yan. Sige Sir, salamat Sir. Sir, No one is above the law. Hindi totoo yan na sinabi ni Tolpo, bend the law, ulol. sir, ano yung mission ni Remulla? Bakit siya yung pinili ni Bongbong Marcos? To cover up all corruption in this administration. Tama? Sir, ano masasabi mo dun sa Golden Pillar Award na hindi daw dapat mai-award kay PRRD? Karapatan ng IBP yan is the prestige award for the high rank official Ayan ang police. and lawyers. No? Napakagaling na kwan yan. Walang politics na kwan yan. Kasi sa panahon ni PRRD, walang sinasabi si PRRD na bend the law. Kundi follow the law. Sir, ano masasabi mo sa mga BBM vlogger na tawag dito, nagiging barang baliw lang daw po ang mga supporter ng DDS? Sila ang baliw. Walang laman ang utak. Ayan ang mga bangag vlogger yan. Ano mapapala mo doon sa mga bangag vlogger? Bangag na nga. Sir, isa na lang. Opinion mo doon sa yung pinagamit na tent doon sa mga doon sa mga nalindol is yung yung tent pa na ginamit ng pandemya. Ganun talaga kasi para pakapagtipid sila, hindi na sila magbayad. Yung kung ano na yung doon na kasi wala na nga pambili dahil nagbulsa na lahat ang pondo. Balik ako sa question ko, sir, kasi po kasalukuyang nakakulong daw si PRRD sa DAIG, kaya hindi raw po niya, hindi po siya karapat-dapat, hindi niya deserve ang Golden Pillar Award. Hindi naman hiningi ni PRRD sa IBP yan, mga bangag. Mga inotel. Putang ina nyo, mga inotel kayo. Sir, salamat ha. Hindi hiningi ni PRRD yan sa IBP. Ang IBP ang kusang nagbigay. Mga siraulo. Mga putang ina nyo. Yan na pala nyo. Sir, anong comment mo po doon sa 20 pesos na bigas sa mga nalindol sa Cebu? Isaksak mo sa baga ni BBM mo. Mga inotel kayo. Biruin mo na sa lantana ng kalamidad, may bintahan mo pa ng 20 pesos na bigas. Kaya nagbibinda ng 20 pesos na bigas. Ano sabi ni Dilima? Dapat daw tag-10 lang. Isa pa yun. O gago ni Dilima. Sabi ni Dilima, bakit tag-20? Dapat tag-10. Ano? Sinabi ko sa lugar dapat tungkol po dito sa Manila Bay Dolomite Beach na wala siyang nakikita na magandang naidudulot po ng Manila Bay Dolomite. Reaction po.
Anong walang madudulot na makuhaan? Bakit hindi nyo kausapin yung mga technical expertise, mga chemical engineer? Bakit si Ligarda, ano ba natapos ni Ligarda? Environmentalist si Ricarda, pero bobo, no? Nakapagtapos ba siya ng chemical analysis? Ako maniniwala ako kasi sinabi ng brother ko na chemical engineer siya sa Canada. Nag-graduate siya doon. Yan ay malaking tulong ng dolomite pang-neutralize ng acid na maruming dagat. Ginagamit yan sa mga aquarium, ginagamit yan sa ibang bansa. So, ibig sabihin, Kagaya hindi lang ng Pilipinas, Dubai, sir. UAE, Oman, at iba pang Singapore. Ibig sabihin, sir, hindi lang Pilipinas ang gumagamit ng dolomite. Oo. Ginagamit ng ibang bansa yan. Kasi yan ay tested na findings ng mga chemical engineers sa analysis nila. Sinusuri nila yan eh. Kaya nung nagalit nga yung brother ko, ano ba natapos ni yung assistant department head ng DOH? Hindi ba doktora? Huwag mong himasukan yung trabaho ng mga chemical engineer at saka chemist. Kasi kami ang number 1 na nag-analyze yan. Kung yan ba ay compatible doon na gagamitin. Compatible dahil ultimo sa aquarium, ginagamit yan. Ng isda. Sir, Number one, last na isda. lang. Ano? May ilang mga nagsasabi na di umano ang ginawa ni PRRD sa dito sa Manila Bay ay naging dahilan ng pagbaha. Hindi totoo yun. Haka-haka lang yun ka doon. At sa kanil kwan, na mga media na bayaran, na mainstream media, na mga siraulo. Ayan, binutas na nga nila yung Manila Bay. Hinukay na nila na walang kalam-alam dyan na may malaking kanal pala sa harapan yan. Lagpas 2 taon lalim. 4 meters ang laki. Paano bumaha? Paano magkuhan doon yung tubig? Eh wala nga basura nung binutas. Sino paniwalaan mo? Yung actual mong nakikita. Hindi yung haka-haka ng mga mainstream media. Mensahe na lang sa mga Marcos vlogger, nakasama din naman natin noon kay PRRD. Mensahe ko sa kanila, mag-aral pa kayo ng maigi. Huwag kayong haka-haka. Mga siraulo. Puro mga kathang isip. Wala namang laman ang utak. Manluloko pa. Parang amo nyo manluloko. Binodol nyo kami nung eleksyon. Kinampanya namin kayo bilang BBM candidate. Pero ano nangyari? Isinukli nyo sa amin. Hinagpes. Nga siraulo kayo. Thank you, sir. Thank you, Hala. sir. Masarap po talagang interview. Sir, ba't nagagalit ka, sir? Galit ka ba? Ha? Galit ka? Basta galit ako. Galit ako. Ba't Galit. nakangiti, sir? Ha? Ba't nakangiti? Ano nga yung channel mo? Ilagay natin dito. Kaliko Kasi- 25. Ha? Ayaw mo? Ayaw mo? Sa bagay, kilalang personalidad na to eh. Pinapasin na nga ako. Sabi nila, alam mo kung ano sabi nila? Ang sabi? Palit ka lang pala ng profile. Wala kang pakialam kung anong gawin ko. So, kilala ka rin talaga nila kahit sa profile, pagpalit ka ng profile. Oo, sa boses daw. Kasi minumura ko na sila eh. Sir, ano ba? Dati ka bang Marcos loyalist? Hindi. Dati akong dilawan. Na-realize ko mali ang dilawan. Hindi ba nakasubscribe Nung sunod, Kalye 25 TV, pakisubscribe natin. nakita ko na baka magbago pa. Nakumbinsi ko yung mga kapatid ko na pagbigyan natin itong Marcos na ito for 6 years lang naman. Kung masama man yung kanyang governance, ay madali naman natin itong palitan. Pero mukhang kapito ko eh. Promote mo daw channel mo sa Hinanap niya yung channel mo yun. Sir, ano daw yung channel mo? Kalye TV 25 Vlog. Kalye TV 25. Pinatay na nga ng Marcos Yun administration. yung dati sa... Tropang OFW. Pero hindi nila alam yung mga channel mo daw. Ang dati kong channel ay Tropang OFW channel. Pinatay nga ng Marcos administration dahil tinik sa lalamunan nila yung mga pinagbablog ko doon. Pinalbanan ko sila. Dahil puro kasi nungalingan, sinasabi nila, during the time of birthday ni PRRD, 6,000 lamang. Sinagot ko doon, ayan ba 60,000 lang? Ay billion yan. All Bakit over mo the daw kasi pinagmumura yung yung mga trolls? Eh, nagmumura din sila eh. Ako, pag nagbablog ako, tahimik. Pero wag niyo ako unahan pag bumurahin dahil kayo bumurahin ko hanggang buto sagad yun. Kaya nila kinumplain. Actually, yung pagka-block kasi, kinukomplain eh. Yung kwan yun. Yung Parang mass reporting. upload.
Mas report. Walang mas reporting yun. Walang mas report. Yan, palay sure tayo dyan, mga Matagal na nilang kuhan yun. Yung upload doon kasi hindi original yung mga video. Ginawa ko yung mga scatter. Sir, okay na sir. Salamat. Pero pag ito kasi magsalita, ang daming true sa pumapasok eh. Kasi per year, Pinagbumura niya eh. Mumurahin ko talaga Yung pag video sa nag-comment na sa Senado. nagmumura. Sasabihin Serena, na. shoutout Serena, shoutout Ate Elizabeth. Maraming salamat. Eh, si Ma'am Serena, nagmumura yan. Kasama natin. Sa hindi pa nakasubscribe kay gago naman to nakabaliktad din mga naman nakasama. Kay Kali 25 paki-subscribe po. Kali TV 25. Kali TV 25 yung dating pang OFW. Kasi nga hanapan yung kanya channel. So ayan, lahat na. Panoorin nyo na lang yung mga upload doon. Ano saan tayo? Kasi mas interesting. Shoutout Al, maraming salamat. Thank you sir, thank you. Ito. Sir, ano yung ano mo masasabi? Grabe daw. So, First time in a Philippine history of Philippine government politics na isang DOJ secretary inappoint into ombudsman na may kaso. Paano magiging ombudsman na malinis na fair and just at hindi bias? Si Remulla lang ang mayroong record na gano'n. Ibig sabihin, sir, naniniwala ka na may bias. Marcos. Ibig sabihin, sir, naniniwala ka na may bias na mangyayari. Bias talaga, impartial, walang impartiality. Sinabi niya, hindi ba, sa mga pahayag niya, imbestigahan niya yung salin ni BP Sara? Paano maimbestigahan ang isang sitting impeachable officer? Kundi sa pamagitan only ng impeachment pwede makusigin. pero sa tingin mo bakit si Remulla ang pinili ni BBM? Sa dami-dami nang naka-line up doon. Ay, ataklog ka yan. Siyang rubber stamp na pangharang niya para yung mga kalyado ni BBM na may kaso na corruption ay hindi makakasuhan. Kaya pala, no? Paano panawagan mo kay Remulla, sir? Eh, mag-resign na siya. Kay Auntie Claire. Kay Auntie Claire, mag-resign din siya. Wala siyang moral turpitude or moral ascendancy dahil pinapasahod ka ng taong bayan tapos ang ginagawa mo ay Ilan na ba yan? walang kwenta. Kung isa lamang ang pinaglilingkuran mo, ang pinaglilingkuran mo, ang amo mo sa Malacanang na in-hotel. no? Oh. In-hotel naman talaga. Sa tingin mo, may patutungan ng investigasyon sa Blue Ribbon? Wala. Kasi puro mga hearsay yung nakalagay dyan. Drawing lang yan. Ang tunay na may paninindigan, may katotohanan, ibalik nyo si Marcolita dyan. Ano opinion na si Erwin Tulfo na yung yung chairman? Ay, Acting chairman. Hindi ako believe dyan. Bend the law. Thank you. Bindalo. Bendalo, sabi ni Remulla. So, anong pagtutunguhan? Sabi ni Marcos, martial law. Bendalo. Change the law. Marshalo. Martial law, sabi ni Makoy. Thank you. Yung magiging mensahe natin sa mga kabataan sa darating na October, kahit na hindi sa kabataan, sa sambayan ng Pilipino. Mga kababayan, ngayong October 12, palayain natin ang inang bayan. Huwag tayo magpapaalipin sa mga magnanakaw. Umaasa ako na makikiisa kayo sa malaking pagkilos sapagkat ito ay para sa mga naghihikahos. Lalaban tayo mga kababayan. Sasabihin ng iba, Makata ng bayan, huwag ka na makisali. Kasi sa baha, hindi ka naman nadali. Yan ang mga salitang makasarili. Magmalasakit tayo sapagkat ang pagmamalasakit sa kapwa at sa bayan ay higit pa sa sarili. Sa darating na October 12, uulitin ko, walang organizer, walang leader, kung sino man po ang may pagmamahal sa ating bayan, magkaisa tayo. Ano man ang anyo ng kalsada mula sa bahay ninyo, papunta sa isang direksyon, sama-sama tayo
magtipon-tipon sa pinaka-final point ng ating layunin sa ating bayan. Kaya ako'y lubos na nagpapasalamat sa mga tao na patuloy na tumatangkilik at patuloy na sumusuporta. At katulad ng ating CAT PH ay na highly appreciate ng ating mahal na congressman. It was been forwarded already the picture. So, ang mensahe namin, ang pinaka-main na mensahe ko, masakit sagutin yung request ni DM na pwede ba natin pagsamahin? Pwede mo bang pakiusapan na lahat ng organizer ay magkaisa muna? Alam yan ng mga totoong nakakakilala sa akin. I don't have any political wala akong pangarap na magkaroon ng desire to a position on the government. Wala din akong pangarap na magtagal at manatili sa Manila kapag naging maayos. Pero minsan kasi may mga tao na meron din silang mga personal na interest. Kaya hindi mo pwede yung kaibigan mong isa, isasama mo yung isa dahil ayaw ng isa doon sa isa. So, on this coming October 12, magkita-kita na lang po tayo. Ipakita nyo yung totoong laban na nais natin ng pagbabago. Kung saan man tayo aabutin, kung lahat ay mapagkasunduan na sa Malacanang ang ating direksyon, by the guidance of the Holy Spirit, alam ko maging matagumpay tayo. Kahit hindi natin gayahin ang Nepal, hindi gayahin natin yung ibang bansa na naging marahas sila. Dahil tayo, kahit ganun kabangag ang tingin natin sa ating Pangulo, siya pa rin at sila pa rin. For me, in our religious activities, this is not the real battle between, because scripted na to eh. It is a battle between bad and good. Bakit tayo nilindol? Bakit tayo binaha? Kung titingnan ninyo ang Biblia bago sinunog ang Sodom at Gomora, humingi pa siya na kung merong ganitong talagang 14 na tao na talagang may panindigan at pagmamahal sa Diyos, hindi mo susunugin. What if 13? Pinag-grant pa rin. Pero sa bandang huli, yung sariling pamilya niya lang ang nahikayat niya. Pero nagkaroon pa na ang instruction ay huwag tayong lumingon. Kaya naging asin. So, ang nagaganap sa ating bansa ay masasabi natin na ito'y paala-ala ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Marami ako nakikita na nagpapataasan ng pride, away dito, away doon. Kaya kung minsan, parang medyo gusto man maglabas ng galit si DM, pag nakikita niya ko, pwede ba yun? Kasi we need to control our emotion. Pwede tayong sumigaw. Huwag lang natin, kung sa Bisaya pa, ayaw na lang nato tungluhon ang tao. Because it was script, mababasa natin yan sa Holy Bible, na kung ano yung curse na ibabato natin sa ibang tao, mas malaki ang ibabalik sa atin. Kaya, once again, thank you so much ako talaga sa inyo ng mga vloggers. Lagi ko kayong nakakasama sa mga panahon na gusto natin ilabas. Tuloy nyo lang. Kahit nawala na si Mami Sandra na laging nandyan para mag-finance sa mga kailangan natin kung ano yung i-request ko. About naman doon sa inilabas na issue sa akin,
hayaan na lang natin yun. Personal nila yun na opinion. Hindi ko naman pinangarap na sumikat. Hindi ko naman pinangarap na magkaroon ng posisyon dahil may sarili kaming advokasya dito sa aming tahanan. Kaya, ini-encourage ko kayo, lahat ng mga vloggers, patuloy nyo lang dahil kayo ang totoong media ng sambayanang Pilipino. Mga minamahal kong kababayan, gusto ko lang sabihin sa inyo na ang pagkilos na ito ay walang interes sa politika. Kaya dilawan ka man, kakamping ka man, o anuman ang iyong grupo, makiisa kayo dito sapagkat tayo ay iisang Pilipino na sumasaludo sa isang bandila. Makiisa kayo sa amin. Ang tunay na layunin nito ay bibigyang aral ang susunod na magiging presidente na dapat magkaroon sila ng takot sa tao dahil may people power. Ang layunin nito ay bibigyang aral ang susunod na magiging presidente na hindi dapat nila ginagaya ang ginawa ni Marcos na pagtakip sa hustisya at katarungan sapagkat ito ay pagtataksil sa bandila ng Pilipinas. Patunayan natin na kahit binoto natin sila, kaya natin bawiin ang ating suporta para sa inang bayan. Sir, ano yung opinion mo sa pagka-appoint ngayon ni Remulla sa ombudsman? Ayon sa akin bilang isang individual at tumatayong boses ng kabataan, sa pag-appoint kay Remulla bilang ombudsman, dismayado kaming mga kabataan. Hindi niya kaya panindigan ang pagiging isang ombudsman kasi mismo siya meron siyang baho. May mga kasalanan na nagawa. May bahid siya ng korupsyon. May bahid siya ng pagiging isang ama na hindi napangalagaan ng maayos. Hindi niya naturuan ng maayos na landas na pumasok pa mismo ang sarili niyang anak sa isang pagiging individual na nagpapakalat ng mga illegal na droga na ang mga kabataan na apektuhan. Kaya sa amin mga kabataan, hindi kami sang-ayon na naging ombudsman siya. So ayan magpapasalamat din ako sa paglalakbay natin ngayong October 12. Sa bawat probinsya, lahat ng mga tao, tumindig tayo. Dahil sa paglalakbay ko, ang nakita natin at nakita ko ang mukha ng ating bayan ngayon. Ang hirap na nadarama ng ating kapwa Pilipino. Nawalan na sila ng pag-asa. Maraming mga kababayan natin lubog. Maraming kababayan natin apektado sa lindol, sunog, at may bago pang pasok na lindol ngayon na naman sa bahagi ng Cordillera sa La Union. So ipagdarasal natin at may sa panahon ngayon habang may mga kabataan handang magsakripisyo, habang may mga mamamayang Pilipino na tumatayo sa tama, may pag-asa pa ang Pilipinas. Tayo po ay makiisa, makilahok ngayong October 12 at sabay-sabay natin isigaw. May grupo ka man o wala, isigaw natin ang katotohanan at ang katarungan na para sa ating bayan at mapangalagaan ang karapatan ng mga matatandang Pilipino at maisalba ang ating kinabukasan sa lubog na korupsyon sa ating bayan ngayon. Mabuhay ang Pilipinas, makiisa tayo ngayong October 12. Okay na sa'yo? Okay na? So, tapos na po yung ating si so, support na po natin ang bayan dito. So, ito po yung walang kulay. Follow mo ng kulay nyo. Iisang kulay natin.
hindi kayo kamusta na pala yung ito bike po mo? ay hindi dapat. Sinagaan ko pa rin nga dun. Hindi na? Nandun na sa museo? Tayo ay nagluto.